Ay, magandang umaga po sa ating tagapakinig ng ating programa sa araw na 'to. Bago po ako mag-ano, gusto ko munang batiin ang ating mahal na gobernador, walang iba po si Ramon Vico Duterte po. At sasamantalahin ko na rin po kapatid na Kabombo Rampi, ano po, binabati ko rin ang ating regional director na walang iba si Police Brigadier General Dindo R. Reyes po. At sa lahat mo ng kasambahay po natin na nakikinig sa programa natin ngayon po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, and good morning po sa inyo, PD. Right now po, Colonel David, ano na po ba ang mga nakahelera at mga programa ngayon po nga PCR month, na which is every July at po nga sinasagawa po ito. At paano po ba ito nakakaapekto po sa pangkalatan po ng ating pong kapulisan? Not only the Pangasinan PPO, kundi the whole organization po ng PNP. Actually po, ang lahat ng mga sa ano po natin, mga programa natin sa pagse-celebrate po ng PCR month celebration natin tuwing July po. Mm-hmm. Ang mga nakaline up po natin ng mga activity ngayon ay may mga activity kami with regards sa crime prevention na lagi po namin inuuna to through the conduct ng mga series of lecture sa mga estudyante at sa mga community province-wide po to na ginagawa po. Katuwang po natin dito yung mga chief of police, mga stakeholder natin at same time yung LGU. Hindi po pwedeng mawala ang LGU dahil talagang katuwang natin. At the same time din po, kasama din po natin yung National Police Commission dito po. Yes po. And Colonel, dito po sa collaboration with our PCR month, kamusta po yung ating pong mga ugnayan po sa kanila? Nakikita po ba natin na nagiging katuwang na po natin at hindi na po alof ang ating pong komunidad sa ating pong PNP? Sa ngayon po, our community across dito po sa Pangasinan, they are active na, kami naman natutuwa, they are active engaging in a various activity na meron po tayong initiatives such as yung mga youth leader natin sa training, especially yung paggawa natin ng Police Community Academy wherein we have Yes. trained almost na 1,485 na mga estudyante natin to lead as a leader, to participate for various municipality. At saka po, meron din po tayong consistent encouragement and trust of the public to the police kung saan po the community tips were lead to the arrest of the person involved in other legal activities, especially drugs at iba pang mga legal activity po muna. Yes po. And Colonel, right now po sa mga ginagawa po ngayon ng PNP, ati po nga tunguhin po dahil kayo po ay acting provincial director ngayon and of course magiging provincial director po dito sa Lalo ng Pangasinan. Ano na po ba yung mga marching order po natin at saan po ba tayo nakafocus po sa ating po nga programa ngayon po, PD? Sa ngayon po, ang focus po namin, especially sa PNP, ay naayon sa programa po ng ating Chief PNP na walang iba po kundi si Police General Nicolas D. Torre III po. Ito ay ang agarang pagresponde sa public service na kung saan na dito po sa ating probinsya ay ginagawa po natin ang mabilis na pagresponde sa anumang may kinalaman sa public safety at seguridad ng ating probinsya. Nariyan na din po ang unity and moral within the rank ng kapulisan at accountability and modernization. Nariyan din po ang patuloy na pagtugi sa mga kasong kriminal at nagtatago sa ating batas po. Okay. And sir, binanggit po ninyo yung prevention which is meron po tayong 911 na emergency response right now. Kamusta po ito sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan? Of course, nakikita po natin yan sa Metro Manila with our Chief PNP na talagang siya pong nangunguna po dito at talagang napaka higpit po ang kaya pong order po dito na dapat 3 to 5 minutes ay makapag-responde ang ating pong kapulisan. Yes po, tama po kayo, Kabombo Rampi po. Ang masasabi po namin dito ay maayos po ang pagresponde ng ating 911. Sa katunayan po, meron po tayong mga kaso noong June 25 na kung saan ay nakatanggap ng emergency 911 na tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa isang lalaki na nawalan ng malay sa mga bus terminal at sa poblasyon dito sa Central
poblasyon dito sa May Central, dito sa Season, Pangasinan, kung saan mabilis po tayong rumisponde at ng mga personnel po natin sa Season na naihatid sa naturang tao sa Puso Rubio Community Hospital na naging maayos naman po ang kalagayan. Actually po, di lang po ito, isang example lang po na nabanggit po. Dito po sa atin sa magbuhat po ng nag-umpisa po tayo dito sa 911, meron na po tayong mga responde na ginawa din po dito sa Mm-mm. lalawigan po ng Pangasinan kung saan nakatanggap na po tayo ng 197 na Mm-mm. mga tawag na rinespondihan po natin within 5 minutes po, Mm-mm. Yes. Kabombo. Yes po. Colonel, sa atin naman po, no, at yung sa ating po mga kababayan, of course, para po sa atin, alam na po natin ito, pero sabi nga po natin, meron din po tayong radyo po, no, hindi lang po tayo nasa live streaming po, nasa social media, kundi nasa radyo po tayo. Sa mga far-flung areas po natin, ay kamusta po ito? Lalo na, paano po ba ang ginagawa po dito? Ano po ba yung sistema para maunawaan po nila ito pong 3 to 5 minutes response po ng ating pong PNP with the directive po ng ating pong Chief PNP, sir? Actually po, ito po nga programang ito, lagi po kaming bumibisita sa ating mga barangay para ipayag at para maging aware din po yung ating mga kababayan, especially by using the social media na rin po para mabilis ang mensahe ng Mm-hmm. kapulisan para dito sa programa nating 911 kung saan in case of emergency just to dial 111, hindi na po kailangan na pumunta pa dito sa ating mga police station para humingi ng tulong. Yes. Colonel, wala naman po talaga naging problema sa mga gadget po natin or sa mga equipments po natin with this kind of scenario. At of course, may mga edad din po, may mga body cam na rin po na ginagamit. And of course, we have this sa atin naman pong, sa ating lalawin ng Pangasinan po, Colonel. Actually po, sa ngayon po, natutupad naman po natin yung ating tungkulin dahil sa paggamit ng mga technology ngayon sa especially yung body camera kung saan meron po tayong 164 po dito. Mm-hmm. Sa isang programa pa po ng PNP ngayon para madagdagan, para mas mapaganda pa rin po ang magiging serbisyo ng ating kapulisan. Alright. And sir, binanggit nyo kanina, isa po sa mga focus po natin, of course, sa inyo po nga panguno bilang Acting Provincial Director, ito naman pong illegal drugs campaign against illegal drugs po, sir. Sir, ano yung take po ninyo at ano po ba yung matching order po ninyo dito po sa ating pong PNP ngayon, sa ating pong mga police stations, sa ating pong lalawigan ng Pangasinan, lalo po sa mga coastal areas po natin na which is kamakailan lamang po nung last month, talagang sako-sako po ng mga illegal drugs po ang na-recover po dyan, sir. Yes po, magandang ano po yan. I will grab the opportunity na magpapasalamat na rin po ako sa mga peace folks natin, lalo na sa mga baybayin ng ating ano po dito, mga barangay dito sa malapit sa mga sa may dagat po natin dito, sa mga shoreline natin dito, kung saan sila po talaga ang tumulong sa amin para pagka-recover ng mga floating mga suspicious na shabu na nakuha po natin. At with regards naman po sa campaign natin dito sa tuloy-tuloy pa rin po ang pagkampanya natin sa illegal drugs. Hindi po kami hihinto hangga't hindi maubos yan. At nagpapasalamat na rin po kami sa mga local chief executive natin, especially sa barangay. Ang isa sa mga concentration po namin ngayon, yung drug clearing ng bawat barangay po natin dito sa probinsya po ng Pangasinan po. Yes. And sir, pwede pong ma-confirm lamang po na kasi binabanggit nila ngayon na ito nga pong proliferation po ng drugs dahil right now ay sinasabi po no ng mga ilan na ano na daw po no yung nagmumura na po or nagiging mura na daw po yung bentahan po ng illegal drugs sa atin po ngayon dito po sa Pangasinan. Iyan po ba nagpapakita po yung pag-iwas ng ating naman pong kababayan na kahit po may mga droga po ay ayaw po nila kaya nagmumura na daw po yung bentahan po nila? Malaking tama po kayo, possible po yun at maganda rin po yung isa sa mga observation natin.
na kung saan hindi makaporma, hindi makapagbenta kung sino man yung gusto magbenta dahil sa maigpit nating kampanya dito sa ating probinsya, especially sa illegal drugs po natin. Yes. And PD, nakausap niyo na po ba ang ating pong provincial governor? Ano po ba ang marching order po sa inyo maliban po sa mga directives po natin pong higher ups ng ating pong chief PNP? Ano po ba ang nais pong i-focus po ninyo dito po sa inyong lalawigan ng Pangasinan? Actually po, tulad yung nabanggit kanina, ah, ang PNP po, ang primary ano niya po talaga dito sa ating probinsya, hindi lang po dito sa ating probinsya at kabuuan na rin po, yung peace and order po. Mm-mm. At the same time, para umalign din po sa mga local chief executive natin kung anong magiging programa nila para maging maunlad at progresibo ang ating probinsya po. Alright. And PD, alam po namin na kayo po ay busy po ngayong araw po ng Lunes po nito. At siguro, ibigay ko na lang po yung pagkakataon na para po sa inyo pong mga programa at mga aktibidad ngayon po nga PCR month at iba pang mga ano po ninyo, no, mga mensahe at mga nais yung iparating po sa ipong mga Pangasinense. Dito naman po sa ipong lalawigan po, Colonel. Opo, sa ating mga kababayan po, manatili po tayo sa mananatili po ang inyong kapulisan na panatilin ang ligtas at maayos ang ating lugar. However, ang matagalang kaayusan ay isa sa mga share responsibility po natin, di lang po kapulisan. Mm-mm. Kasama po ang community dito. Kaya po we urge everyone na maging alerto, i-report ang mga suspicious na activity at maging aktibo at makilawok sa ating community program po natin. Dahil po, ang gusto po ng ating presidente, dahil sa bagong Pilipinas po, ang gusto ng pulis din ay ligtas po lahat tayo. At magtulungan po tayo dahil ang ligtas na komunidad ay nagsisimula sa ating pagkakaisa po. Maraming salamat po at magandang umaga po, Kabombo Prami. Yes. Maraming salamat din po.